Hello mga mommies! September 10, 2022, nung inanganak ko si Baby Iya via vaginal delivery sa FEU NRMF. Months before ako manganak, gusto na namin malaman kung ano ang price range ng delivery sa FEU para makapag-prepare kami financially. Kaya lang, nung nag-search kami online, wala kaming nakitang post about dito. That's why gusto kong i-share sa inyo itong hospital bill namin para maging resource sa inyo if balak nyong manganak sa FEU. So continue watching this video at i-share ko sa inyo yung total bill namin. So, bago ko ipakita yung total bill namin, gusto ko muna ikwento sa inyo yung experience namin from the time na i-confine ako up until na mga ako para may idea kayo ng breakdown ng cost and paano naging ganon yung bill namin. So, as mentioned, September 10 ako nanganak. So, balik tayo sa 3 days before ako manganak, which is September 7. I was 39 weeks and 2 days pregnant noon. Nagpa-check up ako as part of my weekly prenatal checkup. And dun sa checkup na yon, nung inai ako, 3 cm na ako and 30% effaced. So, nagsuggest si doc na i-admit na ako that day para mabantayan yung pag-progress ng cervix ko kasi anytime pwede na raw ako manak. So, medyo surprised ako kasi wala pa talaga akong nafe-feel. Like, yung mga contractions, wala pa as far as I could tell. Ang gusto ko sana ay ilakad-lakad muna sa bahay. Tapos, kapag naka-feel na ako ng contractions or pagkahilab, dun na kami pupunta ng hospital. Kaya lang, syempre, as first-time parents, nandun yung worry namin ni husband na what if may mangyari na ganito-ganyan, tapos hindi pa kami nagpa-confine. So, on that day, nag-deciding kami na magpa-confine na. So, umuwi na lang kami para kunin yung hospital bag and yung mga gamit namin, tapos bumalik na kaming FEU. So, nung na-admit ako that day, diretso ako sa labor room. Nandun ako para i-monitor nila yung contractions ko. So, from 5 p.m. until the next day ng morning, nandun ako. The next day, September 8, around 7:30 a.m., nag-rounds yung doctors and pag IE sa akin, walang progression. 3 cm pa rin ako and 30% effaced. Ganun pa rin. And mataas pa raw si baby. So, nag-usap kami ng doc and we decided na sa room na lang ako i-monitor. Tapos, magpapa-ultrasound na muna ako the next day to check on baby. And pag okay naman lahat, pwede akong i-discharge muna and sa bahay na lang maghihintay ng contractions. Kasi anyway, 39 weeks and 3 days pregnant ako noon. Meron pa akong technically 4 more days before my expected date of delivery. So, may go signal ni doc na doon na muna ako sa bahay. The next day, September 9, nagpa-ultrasound na ako. That was around 10 a.m. Tapos, nakita sa ultrasound na borderline low na yung amniotic fluid ko. Kaya, nagka-change of plans. Kailangan na akong mag-induce labor para mailabas na si baby. So, ayun, this is it na pala. Akala ko, uuwi pa kami. So, nag-lunch muna ako dun sa room. Yun na yung huling kain ko that day. Then, NPO na ako or hindi na ako pwedeng kumain kasi babalik na ako sa labor room. So, ayun, sa labor room, binigyan na ako ng pampa-induce. Nilagyan na rin ako ng primrose oil sa cervix. And gradually, na-feel ko na yung contractions. Pero at that point, hindi pa siya masakit. As in, super tumitigas lang yung tiyan ko. And then, after a few hours, na-notice na nila sa monitor na every time magkakaroon ng contractions, tataas ng sobra yung heart rate ni baby. Higher than normal yung heart rate niya pag tumataas. So, kinailangan nang i-rupture yung bag of water ko para mag-start na yung active labor. So, dinala na ako sa delivery room and pinutok na ni doc yung bag of water ko. After nun, doon na nag-start yung painful contractions. By that time, 7 cm na ako. So, dun sa 7 cm na yon, ang sakit talaga ng contraction. So, tinry ko siyang tiisin. Siguro mga 1 hour, tiniis ko. Kaya lang, sabi ko, 7 cm pa lang to. Ganito nakasakit. What more pa kapag ka naging 8, 9, 10. So, hindi ko na hinintay para malaman pa. So, nag-decide ako na mag-ask na ng epidural kay doc. So, ayun mga mommies, nagpa-epidural ako. Laking relief sa akin nun. After kong mag-epidural, may pain pa rin. Pero compared dun sa wala, okay na talaga. As in, sobrang thankful na ako nun. So, mga 12 midnight yun. And by 3:30 a.m. ng September 10, nailabas ko na si baby. Tapos, nagstay na muna ako sa recovery room ng mga 4 hours until mag-wear off yung anesthesia. So, pagkabalik ko ng room namin, buong day ng September 10, nagpahinga lang ako. Tapos, the next day, September 11, discharged na rin kami ni baby. So, based on that experience and procedures, ito yung total bill namin.
Yung sa akin muna, yung hospital charge is 74,714 pesos and 51 cents. Yung room pala namin ay regular private. Then, ang professional fees ay 59,500. So, kasama dito yung sa anesthesiologist and yung sa OB ko. Kay Baby Ian naman, ang hospital charge niya ay 19,373 pesos. Ang professional fee naman ng pediatrician ay 7,900 pesos. So, ang overall cost ay 161,487 pesos and 51 cents minus yung nabawas sa PhilHealth which is 12,650 pesos. So, ang total bill namin ay 148,837 pesos and 51 cents. That's it mga mommies. Thank you for watching. I hope nakatulong itong video sa inyo. If you like this video, please give it a thumbs up. And for more videos like this and motherhood content, please subscribe to my channel. See you sa next video!